2024 sa gitna na mainit na po ang panahon pa rin hanggang ngayon? Makapag ano lang po. Mapasa lang po yung mga subject po ngayon ng ano po. Grade 11 po. I see. Kayo po ya? Ano po, makapag bakasyon po ng ano, matagal po. Gawa pong ano, gawa pong wala na po, masyado na po ano eh. Rush na po kami sa school po, kaya gusto po namin mag-relax ngayon. I see. Pero ito po, tanong ko lamang, kayo ba masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa simula nitong taon na to? Masayahin po, dahil ano po, nakagala na po kami. Parang pinag-isipan mo ba ito kung talaga masaya o hindi. Pero naintindihan ko, kayo kaya, masaya o malungkot kayo sa simula nitong taon na to? Masaya po. Kasi po, mas okay na din po itong ano, yung new normal po. Kumpara po sa dati pong ano lang po, module, bahay at cellphone lang po yung nagagawa namin. Sa tingin nyo kaya, bakit kaya isang tao po ay malungkot o malungkutin? Ano kaya ang pinakamabigat na dahilan kaya? Yung problema po nila sa buhay. Ang buhay nila. Kayo po kaya? Problema din po nila sa ano po, sa pamilya po. Siguro po ano po, na ano po sila sa kanilang pamilya. May ano po, may parang sira po yung pamilya po, hiwalay po yung magulang, ganun po. Siguro po ganun. I see. Naniniwala kayo, sabi ng maraming Pilipino po daw, kaya daw isang tao ay malungkot o malungkutin ay dahil wala po silang pera. Walang pera. Naniniwala kayo ng dahilan kung ba't sila malungkot? Walang pera. Opo. Pero di naman po ano, di naman po dahilan yun para maging malungkot. Pwede po kayong pumunta sa ano, pag nalulungkot po kayo, pwede pumunta po kayo sa mga kaibigan niya po o ganun. Yun po. Kayo po kaya? Paulit nga po na ng tanong. Naniniwala kayo na ang dahilan daw ng maraming Pilipino kaya po sila malungkot o malungkutin ay dahil wala po silang pera. Naniniwala kayo ng dahilan daw nila kung ba't sila malungkot? Walang pera. Ano po, nakadepende din po kasi po, siguro po yung kung naano po nila yung mga pangailangan po nila sa pera at hindi pa siguro po sila satisfied sa ganun po. Siguro po pwede po nilang maging sign po yun ng kalungkutan po. Pwede po silang malungkot doon. I see. Ito po, sa tingin nyo kaya, ano bang gusto nyo ba sa buhay? Meron ba kayong mga kasama o gusto nyo mapag-isa? Pag sabi ko pong mga kasama, hindi sabihin po special someone. Yung parang meron kang kabarkada, kapamilya, kapatid, o basta meron kang mga kasama. Gusto nyo ba meron kayong kasama o gusto nyo mapag-isa? Nakaano po, nakadepende din po minsan sa mood ko. Kasi po minsan po gusto ko po mapag-isa. Minsan po gusto ko ba din po ng may kasama. I see. Kayo po kaya? Ganun din po. Dahil po ano, minsan gusto ko rin po kasi mapag-isa pag ano, pag miniisip po ako na ano, para sa akin po. Pero pag ano po, pag gusto ko ng kasama po, ano po, gusto ko po. I see. Ito, may iba lang po ng tanong, no? Sa tingin nyo ba ang ating nararanasang panahon sa paligid natin ay talagang hindi na po normal? Opo, dahil sobrang init po gang pagkalabas mo po ng bahay, ano po, sobrang banas na po. Pati po pag ano po, pag nasa bahay lang. Ang hirap po ano, kumilos pag sobrang init. Kayo po kaya? Same answer din po kasi po palala din po ng palala yung global warming din po. Pero sa tingin nyo, sang-ayon ba kayo sa sinasabi ng balita daw na ang plano po ng government ay gawin ng Hunyo po ang pasukan next school year, sa susunod na taon? Okay na ba sa inyo po yun? Okay lang po siguro kasi pero meron din pong ano, hindi po masyadong madali po sa amin kasi po na para po kasi kaming minamadali. Kasi po kaka fourth quarter lang po namin ano last month.
Tapos bigla po agad bukas po, finals na po agad namin. I see. Kayo po kaya? Ganun din po. Dahil, ano po, ganun din po. Parang pinadali po yung ano namin, yung grade 11 po namin. Tapos, mag-grade 12 din po. Kagad kami, one month lang po yung pagitan. Parang ano po yun, mahirap din po. I see. Sige, ganito. Meron mga ibang kahilitod na tanong. Mas mabilis po ito, pero sundan po ito, no? Tanong ko lamang, kayo po ba ay isang mabuting tao po? Opo. Apo. Kung i-rate nyo po sarili nyo from 1 to 10, 1 as in worse, hindi kayo mabuti, or 10 as in excellent, talagang mabuti yung tao, saan nyo po ilalagay ang sarili nyo dito, 1 to 10? Siguro po 6. 6. 7 po. 7. Paano po masasabi kung isang tao po ay mabuti? Pag po, mabuti po sa mga nakapaligid nila, hindi lang po sa mga tao, kundi po sa mga paligid po, katulad po sa mga sa mga malinis po sa kapaligiran, tsaka po hindi din po nang-aabuso ng mga hayop. Kayo po kaya? Ganun din po. Same answer din po. I see. Pero tanong ko lamang, may ba yung magbasa ng dictionary? Tanong lamang. Hindi po. Hindi. Hindi rin po. Pero nakapag-search ka naman kay Google pag hindi mo alam isang salita. Opo. Apo din po. Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kaalaman, no? Sabi kasi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuting isang tao, ito daw yung tinatawag na moral excellent o morally upright. Ibisin daw ng moral ay ugali daw muna ng tao sa kanyang sarili, na dapat walang ginagawang krimen, walang ginagawang kasalanan, at wala daw sasaktan na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibilis sa tanong kung talagang tutugma. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Opo. Ang problema, lahat po tayo guilty. Kasi ang una po matututo ng bata ay magsinungaling, at bonus na yung pagtakpan, gawing sikreto at iba pa. Yun nga lang, lahat tayo dito ay palpak. Pero ito po, kayo po ba ay nakaranas na magnakaw ng isang gamit? Kahit po na yung lapis, ballpen, barya, kahit ano pang halaga yan? Opo. Opo din po. Opo din po. Imagine nyo, halimbawa, kung malala po yung batas na yan tungkol sa pagnanakaw, baka tayo na po yung nagtatambay na sa kulungan siguro. Lahat kasi tayo dito, guilty automatic yan. Kaya daw kasi isang tao yung nakapagnakaw yan, ay dahil wala po yan sa presyo. Gusto nila ang isang bagay nang walang kahirap-hirap. Yun nga lang, ilataga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba ay nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Opo. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo rin po tumitindi. Lalo rin po tumitindi. Siyempre normal naman po tayo magagalit, siyempre masasaktan. Alam mo po tayong tatawa o ngingiti po dito. Eh baka po baliw po isang tao na sinasabing hindi siya nasasaktan, pero deep inside, ipuputok na lang to sigurado sa isang tao, ibubuhos at lahat. Meron kasing sinasabi na hindi din daw kailangan manakit, na hindi mo kailangan sampalin, sapakin o barilin mo isang tao. Ang kailangan mo nga lang daw ay magtanim ng galit o magalit lamang sa isang tao, kahit hindi mo kailangan magmura. Yun nga lang, ang problema, lataga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun. Opo. Opo. Tanong ko lamang, mahal nyo ba nanay nyo? Opo. Opo. Halimbawa, nandito kayo sa ating sa Sampaloc Lake, nagpapalipas kayo ng oras, magandang tanawin natin dyan, na lake. Eh biglang habang kayo ay nag-uusap, biglang napuwing mata nyo kunwari dahil malakas ang hangin. Nagtawanan kayo siguro, nagkagulatan. Instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit mo ay pangalan ng nanay mo kahit wala namang kinalaman siya sa pagkapuwing ng mata mo kunwari. O kailan nabanggitin nyo ang pangalan ng nanay nyo bilang panggulat lamang? Hindi po. Hindi. Hindi rin po. Bakit po kaya? Dahil po magulang ko. Kayo po kaya? Magulang ko din po yun. Siyempre, ang sagot po niyan kasi disrespect po yan eh. Parang kahit nga ata kasamahan mo for example, banggitin mo yung pangalan, biglang magagalit yan sa'yo, bakit ganito ganyan. Kasi halimbawa, ang tawag kasi po dyan ay blasphemy o pambabastos. Kasi siyempre,
Kaya niya tinagagamit yung kahit sinong pangalan ng tao dahil tao yan. Magre-react talaga yan, magwawala yan sigurado. Pero sana, gayon din kapag sa Panginoon. Siya kasi naglikha ng mundo sa mabuti at hindi po para bastusin na lang natin pag nadapa, minura ang Panginoon. Wala naman siya kinalaman doon. Yun nga lang, ang problema, medyo lahat talaga tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko po hinusgahan. Ito ay para lang malaman po kung tayo po isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot at haharap tayo sa Judgment Day sa Panginoon, kayo ba ay guilty o inosente kayo sa nagawa niyong kasalanan? Guilty po. Guilty po. Saan ka kayo pupunta kung sakali pag kayo mamamatay kunwari? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang. Hindi ko po alam. Hindi nyo alam? Hindi ko rin po masasagot. Hindi rin masasagot. Okay lang. Bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa. Kunwari may isang kriminal, no? Nagnakaw siya ng pera sa bangko o siya ay pumatay ng tao kunwari. Nauli siya ng pulis at ito po ang sasabihin niya sa judge. Judge, opo, guilty ako sa nagawang kasalanan. Pero, judge, parang di ako siguradong sa kulungan pupunta. Ano bang magandang solusyon po dito? Or sa madaling salita, nangangatwiran pa. Baka kasi hindi siya convinced sa kulungan pupunta. Pero ang sasabihin ng judge, kalokohan yan. Kasi alam mo na pag may nagawang kasalanan, kailangan siyang itapon sa kulungan, kailangan niyang pagbayaran ang nagawa niyang kasalanan. Tama po ba? Tama po. Tama po. Ngayon ito po ang problema po, no? Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Ang tanong ko lamang po ay napakasimple. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y nag-alala na maaaring sa impyerno kayo mapupunta, kayong dalawa, pero hindi lang po kayong dalawa. Tayong lahat kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Nag-aalala po ba kayo dito sa sinasabi ng Biblia? Hindi po. Paanong hindi? Hindi po kasi ako naniniwala. Ano po? Hindi po ako naniniwala. Hindi ka naniniwala. Tanong ko lang, kayo po kaya? Nag-aalala kayo dito? Hindi rin po. Bakit? Ito po. Ganun din po. Ganon din. Sige, ganito lamang para mas lalo nyo maintindihan. Sa tingin nyo po ba ang Panginoon ba ay nagsisinungaling? Tanong lamang. Hindi po. Hindi. Hindi rin po. Bakit naman po hindi? Hindi ko lang po masasabi. Pero napaisip ka ba doon? Opo. Kayo po kaya? Ganun din po. Okay, kaya ako po tinanong ay ganito lamang yan. Di ba familiar kayo sa salitang perfect, di ba? Opo. Opo. Sa tingin nyo, saan ba kaya magandang gamitin ang salitang perfect? Curious lamang kasi ako. Pag po wala pong mali. Walang mali. Saan? Sa tao o sa bagay o sa ano kaya maganda ilagay? Sa lahat po ng ano. Sa lahat. Opo. Kayo po kaya? Siguro po sa drawing po pag Saan sa? sa drawing po. Sa drawing. Opo. Well, actually, yung sagot ng kasamaan mo, mas tama pa yan. Pwede mo kasi sabihin ng perfect sa mga specific na bagay. Pero sabihin mong perfect ang tao, magwawala yung mga yan. So sabihin, kalokohan yan. Kaya ako po tinanong yan ay ganito. Ang perfect po kasi, bigyan ko kayo ng konting mabilis sa trivia, no? Meron tayong tinatawag na etymology or saan nanggaling ang mga salita. Kaya kung ba't natin nagagamit niya sa araw-araw. Ang salitang pong perfect, sabi sa mga mananaliksik, ay ginamit po yan sa mga ganitong halimbawa. Perfect na kapaligiran, perfect na panahon, perfect sa pakiramdam, pero never mo pwedeng sabihin na perfect ang tao. Dahil hindi po siya idinikit ang salitang perfect. In fact, ang ginawa ng mga eksperto, pinagbasehan po nila ang salitang perfect sa karakter ng Panginoon. Kasi nilikha ang mundo ng perfect talaga. Kaya imagine nyo, nakaka-enjoy kayo. Sa tingin nyo, pag talagang magulo ang ating mundo, magagawa nyo pa kayo magsampalo-click? Hindi na po. Hindi rin. So, talagang na tayo dito, gulong-gulo na talaga, di ba? Kung tayo halimbawa, na-stress sa school, ito, yung stress sa buong paligid, ibang usapan na yon. Yan yung dahilan kung bakit nabuo pa rin tong mundo na to na perfect, bagamat may mga kaguluhan talaga. Hindi maiiwasan yan. So, ibig sabihin po, ang Panginoon, yung sinasabi sa Biblia, whether we like it or not,
hindi po siya nagsisinungaling. Dahil kapag siya nagsinungaling, walang basihan, walang perfect. Kaya nga po tayo may batas kasi may pagbabasihan na ito ay nilagay as perfect as possible para may kaayusan. Dahil kung wala, talagang gulong-gulo lahat-lahat. So yun pong ibig sabihin nun. So whether we like or not, dapat po tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Halimbawa mga, di ko kayo tinatakot. Halimbawa kayo pong dalawa kunwari ay nasa bingit ng kamatayan, kunwari. Hingi kayo ng tulong. Di ba kailangan nyo humingi ng tulong kahit hindi mo kilala ang tao kasi kailangan mo magtiwala. Tama po ba? Opo. Opo. So whether we like it or not, kapag biglang dumating sa inyo kunwari na biglang nasa panganib ang buhay nyo, kailangan nyo humingi ng tulong. Kasi base yan sa reality. Na ang ating normal na pamumuhay ay hindi yung magkasakit lagi, hindi laging basag ulo, hindi yung ganon. Kasi talagang masalimuot ang buhay po natin. Magiging depressed po yan kung tawagin. Kaya po, sa gusto po natin, ang Panginoon po sa Biblia, anatang sinasabi niya ay totoo. Kasi base po yan sa katotohanan. Halimbawa, bawal pumatay ang tao. Nasa Bible po yan. Kasi pag pinatay mong tao, ay parang sinisira mo ang nilikha ng Panginoon, yung isang tao. Yan yung ibig sabihin po nan. Dahil ang Panginoon lang po ang may karapatan na mabuhay isang tao at pwede niyang kuhanin kung kailan niya gusto. Basehin kasi sa kanyang hustisya yun. Kaya masakit nga lang po dito, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Kagaya nito, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Hindi po. Hindi rin. Bakit? Dahil po natural na lang po yun sa sa mga nabubuhay po. Dahil lahat po ay namamatay din po. Kayo po ya? Opo, natatakot. Natakot. Kung kayo ba'y mabibigyan ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, ilan pa kayang years? Siguro po mga 50 years po. 50 years? Ayaw mo ng 100? Hindi po, ayoko pong naging matanda po. Okay, understand. Kung kayo pagbibigyan ng pagkakataong mabuhay lang, kung sakali lang, hahaba ang buhay nyo, ilang kayong years? 70 po siguro. Ayaw mo talaga ng 100 years? Sobrang tanda ko na. Alright, naintindihan ko. Pero tanong ko lamang, alam niyo po ba hanggang kailan kayo mabubuhay? Pa? Alam niyo po ba hanggang kailan kayo mabubuhay? Hindi po, wala po nakakaalam. Hindi rin po. Wala po kasi makakalam nun. Yun nga po ang problema po, no? Hindi ko kayo tinatakot. Ang buhay po natin, napaka-iksi lamang. Ang masakit lang po dito, wag naman sana, nabigyan pag-uwi nyo, bigyan na lang kayo maaksidente, etc. Wag naman po sana, no? Hindi ko kayo tinatakot. Ang hirap lang kasi, pabata na po ang mga namamatay. Dito pa lang sa Pilipinas, ang pinaka-range ng mga bata namamatay na, yung pinaka-sagad ay parang 23 years old pababa. Mas maraming porsyento. So, ibig sabihin, pabata ng pabata. Ang nakakatakot po dito, akala na marami, pag bata, mahaba pa ang buhay. Pag matanda na, saka iiksi. Ang tanong, di natin kontrolado kung saan ang expiration date natin. Tayo ba ay mamamatay sa sakit ba? Mamamatay ba tayong may tumulak sa ating kunwari? May sumaksak sa patalikod? I mean, hindi ko kayo tinatakot. Di natin talaga alam. Kaya ang problema nga lang, maiksi po talaga ang buhay natin. Kaya ang Panginoon po, whether we like it or not, meron po siyang justice sa lahat ng mga tao. Unfortunately, lahat po tayo guilty. Hindi lang kayong dalawa, tayo pong lahat. Kasi, pag tayo nakagawa ng kasalanan, galit ang Panginoon sa atin dahil hindi natin nalulugod yung kanyang mga utos. Kaya yan yung dahilan kung ba't tayo nakakaranas ng mga kaguluhan, mga baha, mga iba pa, kasi isipin, consequences yan dahil tayo nakagawa ng mga kasalanan. Yan yung dahilan kung ba't lahat dito ay guilty. Pero, meron po talagang solusyon dito. Pwede po magbagon lahat-lahat kapag narinig natin itong salita na to. Narinig mo yung salitang mercy? M-E-R-C-Y? Opo. Opo. Ano yung sa Tagalog nun? Ano po? Balikin kita. Ikaw kaya, any idea? Nalimutan ko po yung Meaning. Okay, ganito. Sirit na. Opo. Sirit na. Opo. Narinig mo yung salitang awa? Opo. Opo. Yan yung sabihin po ng mercy. Mercy, sabihin awa. Kayo ba'y nahingi lagi ng awa? Depende po. Depende. Naintindihan ko. Minsan po.
Okay lang po. Okay lang po maging honest po tayo. Bakit? Pag sinabi po natin kasing mercy or awa, ibig sabihin, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Inaamin natin na tayo po'y mahina at tinatanggap po natin ating kahinaan. Yan yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin, nagpapakumbaba. Kung meron tayo sigurong pride sa ating sarili, ibinababa natin. Ganon ka-radical yun. Yung sabihin, alam mo yung gagawin mo, pero deep inside, pumapalpak pala, kaya kailangan humingi ng tulong. Yan yung sabihin ng mercy or awa. Dahil pag-usapan po natin kasi ay buhay, maaaring di tayo magkasakit. Pero yung makagawa ng kasalanan, medyo malaking problema yan. Kasi makagawa ka nga lang ng 7 kasalanan sa isang araw, ang laki ng problema. At pag na-multiply mo to sa isang taon, mahigit 1.5 million siguro pataas ang kasalanan mo. Kaya sa mata ng Panginoon, guilty lahat talaga tayo kasi lahat tayo ay pumalpak sa Kanya. Yan kasi ang standard ng Panginoon na kung saan hindi niya pinalalampas ang mga taong gumagawa ng kasalanan. Pero, pag po tayo humingi ng awa sa Kanya o nagpakumbaba, pwede po magbago ang takbo ng mga kaso. Kasi alam ng Diyos na hindi din kayang iligtas ang ating sarili sa kapahamakan. Dahil ito po ng tanong, ano kaya ang ginawa kaya ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po'y makalis po sa Judgment Day? May naisip po ba kayo? Wala po. Wala. Wala din po. Tanong ko lamang, ano kaya ang pinagdidiman ng mga maraming Pilipino noong December 25? Pasko po. Pasko. Pasko. Maliban po po doon, ano kaya pinakamalalim na dahilan kaya? Kaarawan po ng Panginoon. Doon po, ano po, pinanganak po yung Panginoon po. Okay? So yun nga, kaarawan ng Panginoon o yung birth date ng Panginoong Hesukristo lamang. Na kung saan ay tayo po natin makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Opo. Pero po ang ginawa po ng Panginoong Hesukristo, binuwis siya po yung kanyang buhay dahil gusto niya po magmalasakit, hindi lang sa inyong dalawa, sa ating lahat. Ibig sabihin po nito, gusto niya magmalasakit sa ating lahat kasi alam niya na pag wala siya, tayo po ay mapapahamak at walang pag-asa. Yan po yung dahilan kung ba't ang mga Pilipino po mataas ang kanilang positivity o pagiging optimistic. Na kahit gunggo na ang buhay nila, pag binabanggit pong pag-asa, nagtitiwala sa Panginoon. Kasi ibig sabihin, alam naman nila na lahat ay may pagsubok at makakalampas. Yun nga lang, pwedeng matagal. Kaya nga yung sabihin ng pagtitiwala. So, ibig sabihin, yung ginawa ng Panginoon sa Kristo lamang, inalay niya po yung kanyang buhay para po gusto niya magbahagi ng katotohanan. Nagmamalasakit siya. Wala siyang ginagawa masama. Pero problema, may mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw nila na may nagsasabi sa kanilang totoo at gusto nilang baluktutin lahat-lahat. Yan yung dahilan kung ba't si Jesus ay ipinako sa krus, namatay siya doon, at siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo pong kasalanan, natalo pong kasamaan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, parang isang kriminal, pwede po siyang palayain dahil may nagpiyansa. Narinig mo yung salitang piyansa? Opo. Opo. Yan yung isang paraan para magbagong buhay ang tao. May nagbayad ng danyos, buradong kaso, makakalaya po siya. At gayon din po ang ginawa ni Jesus. Bangat po tayo ay mga hindi perpektong tao at nagkakamali, pero dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo lamang, ay merong pag-asa. Kasi sabihin, tinalo na, natapos na ang mga kasalanan at napagbayaran niya. Yun nga lang, ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero, may dalawang bagay po para makamit yung kaligtasan. Una, narinig mo yung salitang repentance? Hindi po. Hindi pa? Hindi pa rin. First time? Opo. Opo. Madali lang pong repentance. Ibig sabihin lang po, pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, di ba pag kayo nagkasakit, gusto nyo laging gumaling? Opo. Opo. Halimbawa, kayong dalawa kunwari ay nagkalagnat. Sa tingin nyo, makakapagsampalolik pa kaya kayo? Hindi na po. Hindi na rin. Kasi alam nyong hindi nyo ma-appreciate yan lahat-lahat. Baka pag upo nyo ganyan, ma-out of balance, biglang mahulog ka agad kasi nilalagnat. So pag tayo nagkasakit, gusto natin laging gumaling. Pag tayo nakagawa ng kasalanan, patuloy po natin tong pagsisihan. Hindi lang po basta sorry. Yun talagang hindi natin gagawin lagi. Babaguhin ating puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin yung dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan,
At tigit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So ito na lang po ilan sa mga tanong na to bago po umalis. Pero ito po, sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ng totoo sa ating napag-usapan po? Tanong lamang. Opo. Opo. Pero pag-isipan nyo po ba ating napag-usapan po? Opo. Opo. Tanong ko lamang, no? Bagamat nabanggit nyo na to kanina, tanong ko lamang, kayo ba'y nagbabasa ba ng Bible araw-araw? Hindi po. Pero nabuklat nyo na ba? Never pa. Nabuklat na po. Nabuklat naman. Opo. Ganun din po. Ganon din. Opo. Halimbawa lamang, di ba pag nagugutom, kakain kayo, di ba? Opo. Opo. Kunwari, sarado lahat ang tindahan kunwari dito sa parke na to. At ang bukas lamang kunwari ay convenience store dun sa dulo. Tatakbo kayo, bibili kayo ng pagkain kasi kayo nagugutom. Tama po ba? Opo. Opo. Dapat lang. May actually, isa na interview ko, sabi niya, tinatamad daw siyang kumain, pambihira. Kaya nga nagugutom, kakain ka. Pag hindi, magkakasakit ka talaga, di ba? So, hindi mo kayo pinipwersa, pero sana, pag sa Bible po, para yung pagkain sa spiritual. Kasi yan yung dahilan kung bakit tayo ay nakakapaggawa ng maayos na bagay, bakit tayo ay nakakagawa ng mga tamang gawain, kasi ibig sabihin, meron tayong konsensya kung ano ang tama at mali. At kailangan po natin itong mas patibayin kung babasahin natin ang kanyang salita o ang Bible. Kasi yan yung gabay po natin sa ating buhay. Whether we like it or not po, ang purpose po nating buhay ay makilala ang Panginoon at siya ating malugod araw-araw. Yan yung dahilan ba't kayo buhay po dito. So, ibig sabihin, may purpose po ang Panginoon sa ating lahat. Kasi ganito lang yan. Meron kasing 5 bagay na pwedeng humaba ang isang tao kapag ginawa niya itong 5 bagay na to. Una, ang physical. Hindi nagkakasakit, healthy lifestyle, very active sa kanyang health, hindi siya basta-basta nagkakasakit. Pangalawa, social. Meron kang kausap, meron kang mga kaibigan, kasama, meron kang mga chismosa, marites, joke lang, sabihin, meron kang mga nakakausap. Ibig sabihin nun para hindi ka nag-iisa basta-basta. Pangatlo, mental, ibig sabihin, maaring matino utak mo, matino yung kaibigan mo yung utak niya, so hindi po siya baliw. Kahit po kung anong pinagsasabi, hindi mo madadala yan sa mental hospital kasi matino siyang kausap. Para kasi madala mo isang tao sa mental, hindi niya sinasagot ang basic questions. Halimbawa, kung anong pangalan niya, hindi niya sasabihin ng matino, ibig sabihin nababaliw na. Pero kapag matino yung utak niya, hindi basta-basta dinadala isang tao sa mental. Dinadaan kasi yan sa evaluation. So, isabihin, dapat maayos ang ating mental. Pangapat po, emotional. Okay lang pong ma-depress, hindi po masama yun. Lahat po tayo nakakaranas. Huwag nga lang maging sobra. Kasi pwede talagang maapekto ating katawan. Hindi naman po pwedeng sobrang masaya. Baka naman kasi sobrang masaya, hindi natin naintindihan na maaaring may lungkot pala, pero pinipilit lang natin tumawa. So, punto lamang, balansin ang emotion. At ang panglima po ay ang spiritual or pananampalataya sa Diyos. Nalaman kasi sa isang pag-aaral na maraming pong humahabang buhay kung inaalagaan nila ang 5 aspeto kumpara sa mga kulang-kulang. Pero hindi ibig sabihin po noon ay naka-applyan sa ibang tao. Maaaring isang tao kaya mahabang buhay niya, baka hindi siya palagala siguro sa bahay, kaya hindi yan na-aksidente. Versus isang tao, walking distance lang siguro sa bahay. O maaari isang tao kaya namatay dahil napagkamalan lamang, biglang tinulak na lang sa bangin, for example lamang, pwede talagang matapos ang buhay. Kasi hindi naman kayang pag-aralan ng science yan. Siyempre, tanong ko lamang, halimbawa, kung darating kunwari buhay mo, mamamatay kunwari, ano bang gusto mong prefer pag ikay namatay kunwari? Aksidente, sakit, o ano kaya? Tanong lang. Siguro po sakit. Sakit, di ba? Kayo kaya? Sakit din po. Kasi alam naman natin na kahit papano, hindi ka basta-basta mamamatay agad-agad. Parang may continuous pa. Pwede ka pa magpaalam kunwari sa mahal mo sa buhay. Parang merong closure kung tawagin. Pero ang tanong lamang, hindi natin talaga alam kung yun ang paring mangyari sa atin. Huwag naman sana. Kasi ang death naman talaga ay hindi talaga happy ending talaga yan. Pero ang punto lamang, wala mong masama kung pahalaga natin ang buhay kasi yan ang purpose ng buhay kung bakit kailangan natin. Makilala natin ang Panginoon. Ang bad news, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, kaya sa impero talaga tayo itatapon. Yan ang judgment day ng Panginoon sa atin. Pero, maraming po maliligtas, hindi dahil sila mabuting tao,
kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa panampalataya sa Panginoong Yesu Cristo lamang, sila maliligtas dahil sa biyaya ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. Wala na rin. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. Stay rehydrate po at God bless po sa inyo. Thank you. Thank you rin.